Bumaba ang public satisfaction sa performance ng Kongreso noong Disyembre ayon sa pinakabagong SWS survey. Pero pasok pa rin naman sa good ang rating ng Kamara at Senado. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakakapit pa rin ang tiwala ng maraming Pilipino sa matataas na opisyal ng gobyerno. Pero may bahagyang pagbaba sa kanilang satisfaction ratings batay sa pinakabagong survey ng social weather stations. Sa Senado, 62% ang nasisiyahan habang 18% ang hindi. Ang net satisfaction rating na plus 44, mas mababa ng 5 puntos mula noong Setyembre. Pinakamataas ang tiwala sa Visayas na may plus 50 habang pinakamababa sa Metro Manila. Kahit bumaba ang net satisfaction ratings ng Senado, nananatili itong good sa lahat ng bahagi ng bansa maliban sa very good ratings sa Visayas. Pagdating naman sa gender breakdown, mas mataas ang satisfaction ng kababaihan kumpara sa kalalakihan. 54% naman daw ang satisfied sa Kamara, habang 18% ang dissatisfied. Bumaba ang net satisfaction ng 6 na puntos mula plus 42 patungong plus 36. Para sa mga estudyanteng sina Jasmine at Mike, maraming kailangang ayusin ng mga opisyal pagdating sa values nito. Tutok daw ngayon ang ilang kabataan sa national budget matapos ang issue ng budget blanks para sa pondo ng bansa ngayong taon. Sila pa mismo yung mga nag-aaway, yung away na makikita natin dapat sakali lang, pero unfortunately nakikita na natin siya sa mga hearings, yung mga muntik na magsuntukan, yung mga bangayan, yung mga parinigan, which is very unprofessional. Parang ang hirap isipin na pinagkatiwala natin sa mga nakaupo ngayon na mga opisyalis yung budget natin, yung kaban ng bayan na sinasabi. Sa Korte Suprema naman, nananatiling good ang rating nito sa plus 40. Pero bahagya itong bumaba mula plus 42 noong Setyembre. They need to uphold the integrity of the court. Sa kabila ng pagbaba, umaasa sina Jasmine at Mike na mas pagbutihin pa sana ng mga opisyal ang kanilang trabaho. I-push through or gawin nila yung trabaho nila. Kasi after all, nandyan sila kasi binoto sila ng mga tao. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.